guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo lang po nakakaalam, pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan, makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating na ang spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya nakasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni Hesukristo, 'di ba, na kung sincere ka i-welcome ka ni Lord, at sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa yung pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang, and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawanan nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So move on na po tayo sa ating reading. Okay, Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, Alamin natin yung mensahe ng iyong person at ikaw nang bahalang mag-adjust, kung ano ang iyong gender, ano ang inyong samahan ng person mo, kung ilang taong kayo. Ikaw nang bahalang mag-adjust, At Cancer, yung nagtatanong kung ano ang gagamitin ko ngayong oracle card. Okay, tuturo ko sa inyo. Sharing is loving. Loving is caring. Sharing is caring. Ito po, The Mediumship Training Deck ng kay John Holland, Lauren Rainbow. At ang isa ko pang gagamitin ay ito po, Esoteric Oracle from Buddhism. Okay? Yan po ang gagamitin natin, main natin baraha. Pero syempre, mayroon pa tayong mga nakapaligid na baraha. Kapag feel kong siya ang gagamitin ko po. Okay? Papakaramdaman ko ang aking intuition. So, Cancer, lalo na kung ikaw ang Cancer na baguhan sa aking channel, malamang na magugulat ka dahil mag-share ako ng marami, sari-sari. Kaya, kung ikaw ang Cancer na naka-stuck sa mundo ng Matrix, malamang na baka iba sa inyo, hindi pa kayo ready tanggapin ang way ng aking reading.
Kung hindi ka ready, well, wala akong magagawa. Okay? Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong ayaw ayaw mag-subscribe, or ayaw nang manood, nasa sa'yo yan. Meron kang free will. Okay? But be mindful. Okay, Cancer? Esoteric na lang. Ito biglang nakuha ko. Hindi ko ito masyadong ginagamit kaya medyo matigas-tigas pa. Kasi ayoko napipipi yung aking aking mga card. Pangit tingnan kasi pag, di ba, pag yupi-yupi na. Yan naman bilang paggalang ko sa inyo, Cancer. Ayokong ipresenta sa inyo ang maruming baraha. Palagi ko itong kiniklense. Okay, Cancer. Ito ang iyong baraha. Jajang, Finding the Stillness. And then, Animal Kingdom. And then, Spirit Communication. Ganyan natin siya dyan. Spirit Communication. Then, 3 cards ng Esoteric. Naka-Japanese siya. Tingnan mo na lang ang picture. Ayan. Okay. And then, ito. Hindi ko na babasahin. And ito. Ang ating baraha ngayon, Cancer. Okay, Cancer. Ito, Merong nag-seduce. Merong nag-seduce. Seduce sa person mo, Cancer. Nangaliwa. Nangaliwa ba tong person mo? Oh, mukhang nangaliwa itong person mo. Nagpadala kasi ito sa tukso. Nag-flirt. See? Okay. Nagpadala sa tukso, maaaring siya mismo nag-flirt or may nag-flirt sa kanya. Ngayon, kaya naman siya nagpadala sa tukso, kaya siya nangaliwa, Cancer. Kasi ikaw rin. Parang, oy, Cancer, ikaw rin kaya? Hindi ka nga, bawa yung iba sa inyo, Cancer, baka ikaw rin nag-flirt ka sa iba. Kaya nakaramdam siya ng insecurities. Or kung hindi naman, Cancer, kayo nang bahalang mag-adjust, kung anong sitwasyon ang meron kayo. Sinasabi ng person mo na, ikaw kasi, Cancer, napakasilosa mo, napaka-stricta mo, maraming bawal, palagi kang, mahigpit ka. Kaya naman, natukso itong person mong ito. Kumbaga, napagod siya, naingaya na siya sa'yo. Yan nakakita ko sa baraha. Or siguro ikaw, Cancer, na may delikado kang pag-uugali. Kaya naman, itong person mo, parang gusto kanya ng talikuran. Masyado kang mabagsik. Tsura na lang nito. Tinan mo, mukhang mabagsik. Kaya, yung iba siguro sa inyo, Cancer, yung person mo na pagod. Pagod sa'yo, na inis, na imbyerna. Dahil sa masyado kang stricto. O yung iba sa inyo, mahilig kang mag-utos sa person mo na hindi mo siya itinuturing isang karelasyon, isang asawa, nararamdaman din niya na para kang selfish, gusto mo nito, gusto mo no, ang dami mong gusto mapasa kamay. Nasa kamay mo. Marami ka sigurong request sa kanya. Bill mo ako nito, bill mo ako nun, gusto ko nito, gusto ko nun. Ano ba to? Sugar daddy? Sugar daddy? Sugar mommy? Kaya, yun ang ayaw niya. Kaya yung iba sa inyo, malamang na kaya niya nagawang mag-cheat, nagawa niyang, hindi niya na pinigilan yung tuksong naramdaman niya. Baka yung iba sa inyo, nagawa niyang iwanan ka. Cancer? Dahil yun ang naramdaman niya para sa kanya. Naging selfish ka. Inabuso mo yung kabaitan niya, kaya nagawa niyang mag-cheat, nagawa niyang iwanan ka. Maring yung iba, mayroon pa rin dalang takot dahil siyempre mahal ka pa rin itong person na to, pero
meron siyang namumuo kasing sama ng loob na parang gusto niya ring, parang ganti ang gustong gawin nito eh. Parang gusto kanyang gantihan. Dahil sa maring iba sa inyong Cancer, nag-flirt ka rin sa iba, or yung iba naman, hindi ka nga nag-flirt pero may ugali ka namang mabagsik. Kaya doon siya naaburido, nagalit, na natamaan yung pride niya, lalo na kung lalaki itong person mo, natamaan yung pagiging pagkalalaki niya, At ngayon, ang gusto niya sabihin sa'yo, kung tutuusin Cancer, ang mensahe ng person mo, reklamo lang to eh. Nagkiklaim lang to sa'yo. Kaya, baka yung iba sa inyo, nasa kalagitnaan kayo ng pag-aaway, nagtatalo kayo, talagang, yung iba siguro wala talagang connection, contact, pero kayo pa rin. Nagkaroon lang kayo siguro ng cool off, or dahil sa dala ng galit, wala munang kontakan, Pero, parang reklamo niya na to eh. Kaya kung babaguhin mo yung pag-uugali mo Cancer, babalik siguro ito, or kukontakin ka, makakipag-areglo. Iba naman, dahil sa malamang na walang trabaho, at gastador, umaasa sa iba, kaya iniwan ka siguro ng person mo din, Cancer. Kasi batugang ka. Parang, ako na lang ang kumakayod, ako na nga sa bahay, ako na nga nagtatrabaho, pagdating sa bahay, ako pa magluluto, mag-aalaga ng bata, maglalaba, maglilinis. Ikaw, anong ginagawa mo? Kaya, meron nga, reklamo nga to na. Nagre-reklamo lang to, Cancer. Yun ang gusto niyang iparamdam sa'yo, na kung meron nga kayong pag-aaway dito, maaaring sinasabi niya, pero talagang, ang tawag dito, parang gusto niya talagang maramdaman mo yung galit niya, yung nirereklamo niya. Ganun ang gusto niyang mensaheng ipaabot sa'yo. Or, kaya kainiwan ng person mo, Cancer, baka yung iba sa inyo na itong person mo ang umalis, tinalikuran ka. Dahil sa merong kasigurong inaakong responsibilidad, na inaako mo, ikaw yun, pati siya damay. Just like, pamilya, kailangan mong bilihan ng bahay, bigyan ng pera, tulungan mo yung mga kapatid mo, or kung ano man, hindi ko alam, kung ano man yan, ikaw nakakaalam, Cancer. Kaya itong person mo, ang mensahe niya sa'yo, Cancer, hindi kita pinakasalan para akuin ang problema ng pamilya mo. Mahal kita, pero ginagalang ko ang pamilya mo, pero yung lahat ng gusto mo na ikaw ang may obligasyon, Cancer. Hindi ako. Pero yung pera niyong dalawa, huwag mo naman ibigay sa pamilya mo. Reklamo rin yan, Cancer. Kaya Cancer, kahit ano pa ang sitwasyon ng meron kayo, mahal ka nitong person na to. Pero dahil nga sa merong kaganapan sa inyo, sa buhay nyo, na yung obligasyon mo, yung responsibilidad mo, pati siya nadadamay, na hindi naman siya nagdadamot, handa rin naman siyang tumulong, kaya nga lang siguro, parang ang nangyayari, nagiging focus ka lang, Cancer, sa sarili mong family, sa mga taong tinutulungan mo. Pero siya, parang, nararamdaman niya yung pagmamahal mo, pero parang, hindi mo kailangan, Cancer, na panagutan, lalo na kung mag-asawa kayo, Cancer, kasi ang side nitong person mo, mag-asawa na tayo, meron na tayong bagong pamilya. Yung pamilya mo, walang masama kung mamahalin mo sila, rerespetuhin mo, magbibigay ka ng tulong, pero kailangan tulungan mo rin yung inyong sariling pamilya, kasi bumuo kayo ng pamilya dito eh. So, yan ang gustong iparating sa'yo ng iyong person. Hindi ibig sabihin na aakuin mo pa rin yung problema ng pamilya mo na meron ka ng pamilya. Ang kasal man kayo o hindi, baka live-in partner lang kayo, pero yan ang gustong iparating sa iyo ng iyong karelasyon, ng iyong person. O baka yung iba sa inyo, hindi naman pera ang issue. Sadyang hindi lang talaga kayo magkasundo sa side mo, family side niya. Kaya,
itong person mo na para sa kanya, kung hindi mo uunawain yung side niya, or baka ikaw mismo Cancer, sinasabi mo dito sa person mo, kung hindi mo uunawain ang side ko, yung samahan namin ng mga na obligasyon ko, responsibilidad ko, yung mga pamilya ko, hindi ko sila titigilan sa pagtulong. Pero itong person mo sinasabi niya na kung ganun ang iyong pamamaraan, Cancer, then walang mangyayari sa ating samahan. Paulit-ulit lang, gugulong at gugulong lang tayo sa ganyan. Never ending story, parang ganun. Yan ang sinasabi sa'yo ng person mo. At saka, alam mo Cancer, kuha lang ako dito ng meron akong gustong i-validate dito sa barahang ito. Kasi, maraming hayop, di ba? Kung titignan mo, dapat zodiac sign yan, Pero para sa akin, validation ko dyan, star, mga pamilya mo yan. Ito sigurong person mo, kasi maraming star, marami ding hayop dito. Siguro ito, doble cara yung ugali niya. Marami siyang ugali na paiba-iba, pabago-bagong isip siguro ng iba sa inyo. Sala sa lamig, sala sa init. Kaya dito blue, tas dito red. Tas napapagitnaan siya rito. Ito na siya. Okay. And then meron tayong fish, stars, lilies, birds, and clover. Okay. Nangingibabaw yung pagiging pangit kong ugali, Cancer. Sinasabi niya, Cancer, nangingibabaw yung pangit kong ugali. Pero, Cancer, ikaw rin naman Sinasabi niya, but ikaw rin naman At kung naging selfish ako, ikaw rin naman Parang niya, biniblame niya rito. Kung selfish ako, kung pangit sa yung pabago-bagong isip ko, kung mahina ang loob ko, kung minsan naglalambing ako sa'yo, ikaw rin naman Kung meron akong pangit na ugali, meron akong magandang ugali, pareho lang naman tayo. Depende sa sitwasyon sa araw na kaganapan nyo. Kasi sinasabi niya na, Cancer, huwag mong isisi ang lahat sa akin. Dahil kung pangit ang ugali ko, pangit din naman ang ugali mo. Kung nagpabaya ako, nagpabaya ka rin naman. At isa pa, sinasabi niya sa'yo, bakit Cancer? Ikaw ba? Binigay mo ba ang pangangailangan ko? Binigyan mo ba siya ng payong kapag umuulan? Sinusundo mo ba siya sa station? Yan ang hinahanap niya. Parang lungkot itong nararamdaman ng person mo Para sa kanya parang, Cancer, hindi mo na ibigay sa akin yung hinahanap ko. Pero ako, as much as possible, binibigay ko yung, nagbibigay ako siya ng tulong, Pero ako mismo, hindi mo ako nasusuklian ng katulad ng inaasahan ko, isukli mo sa akin. Mahal ka nito, Cancer. Na lang to. Sumama lang ang loob. Kaya nauwi siya sa ganitong ganitong damdamin niya. Kaya mukhang masama ang loob nito sa'yo, Cancer. Kasi hindi mo siya naunawaan siguro. Kaya palagi kayo nauuwi sa pagtatalo, sa pagdidebate, yung iba sa inyo. Gusto niyang malaman mo, Cancer, na hindi mo siya binigyan ng oras, hindi mo siya binigyan ng paliwanag, bawa tutulong ka nga sa pamilya mo or kung ano man ang ginagawa mo, hindi lang tulong, sinabi ko lang, example lang yan, pero meron kang ginagawa, pero yung meron kang ginawa na wala kang explanation sa kanya. Let's say, naglabas ka ng pera, dahil may pera tayo dito, may mga
Kung ano man, nag-invest ka. Pero wala ka man lang sinabi sa kanya na mag-i-invest ka pala. Meron kang papasukin na kung anong klaseng business yan. Wala kang explanation. Kaya, para malaman mo, yun ang gusto niyang sabihin sa'yo na meron ka rin ganong klaseng ugali. Tsaka, kung ano man yung tunay niyang nararamdaman, meron siyang baka yung iba sa inyong Cancer, puro kayo galit, sigaw, walang katahimikan sa bahay nyo, sa loob ng pamamahay nyo. At sinasabi ng person na to, ikaw ang dahilan kung bakit naging unfaithful ako sa ating samahan. Parang sinisisi ka niya Ikaw ang dahilan kung bakit naging maingay ako, kung bakit kung ano man ang pinakita nitong ugali, sa iyo, Cancer. Yun ang sinasabi niya. Ikaw ang dahilan. Dahil hindi mo ako binigyan ng chance, hindi ka nakapagpaliwanag, kahit man lang konting explanation, kahit man lang konting humingi ka ng approval, kung ano man yung papasukin mo, anong gagawin mo, mas inuuna mo yung sarili mong gusto, sarili mong desisyon, lalo na kung mag-asawa kayo, Cancer, parang mag-asawa tayo bakit ikaw lang ang nagdidesisyon mag-isa? Yung iba naman sa inyo, bakit mas inuuna mo yung galit mo? Bakit mas inuuna mo yung pamilya mo? Bakit mas inuuna mo yung anak mo? Baka yung iba sa inyo, magkasama kayo sa trabaho, tapos pinagsesilosan mo siguro yung coworker niya. Depende, Cancer, kung anong sitwasyon ang meron kayo. Kuha tayo ng additional na barahan. Alam mo, nakakita ako dito more on sa pera Pera, material na bagay. Dito nagfo-focus ang baraha mo, Cancer. Kaya ito ang dapat na maganap sa inyo, yung sa lower na Pero pera to Jajang. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. And then, children. Your love life is being affected by children. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Akit lang natin muna ng konti dito. Akit natin siya dito. Siguro yung ibang Cancer, masasabi ko, ito lang ba ang nilawas ka? Make an effort. Ito pa, diba? I'm sorry, ito pala. Okay. Away kayo sa pera dito. Dahil malamang ikaw ang gastador o yung person mo ang gastador dito. Meron sigurong hobby na doon siya ang tawag dito, doon siya nag-spend ng pera talaga, or baka ikaw, Cancer, ito ang meron kang hobby, meron kang kung anong nahuhumaling ka siguro, baka crystals, mahilig kang mga bumili ng mga crystal stones, ano ba na kinahuhumalingan mo. Then etong person mo, parang hindi ko alam, Cancer, kung may trabaho ka, may part-time job ka or pero itong person mo, siya ang kumikita ng pera. Ngayon, inaano nito na parang ikaw, ang dapat mong gawin, magbantay ka lang ng bata. Alagaan mo lang yung mga bata. Ito rin may sisiw dito. Ngayon, pera to
masama ang loob ng person mo dito, Cancer. Kasi minahal ka niya, pinakasalan ka niya, tinanggap ka niya, pero ang gusto niyang mangyari, yung perang kinita niya, huwag mo naman waldasin or huwag mo naman gamitin sa iba. Let's say meron kang pamilya, katulad na sabi ko kanina, meron kang obligasyon na baka siguro yung iba sa inyong Cancer, breadwinner ka. Kaya itong person mo, ang gusto niya mangyari, mag-asawa na kayo. Cancer, nagpakasal na kayo siguro. Kaya asikasuhin mo siya at yung kung meron kayong anak, doon ka mag-focus. Yan ang gusto niya. Reklamo. O yung iba sa inyo away sa pera dahil talagang gastador talaga. Kaya ikaw, Cancer, mainit ang ulo mo. Baka ikaw ang Cancer na talagang sabi ko kanina, ikaw ang kumakayod. Ikaw na nga ang nag-uopisina or nagtatrabaho, naghahanap ng pera. Tapos ikaw pa pagdating sa bahay. For example, ikaw ang babae. Tapos ikaw parang padre de pamilya, Maaaring iba sa inyo, single mom, tapos pinapaalaga, ikaw ba pinag-aalaga mo na lang sa person mo, etong mga anak mo. Kaya, pero alam mo, kahit na gano'n still natatamaan yung pride ng person na to. Bawa lalaki ito, Cancer, ikaw ang babae, ikaw ang nagtatrabaho, Sa Pilipinas, marami yan lalo na sa mga artista, di ba? Yung mga babaeng artista, ang sikat, ang kumikita. Dahil yung mga lalaki, hindi. Diba? Mga love team. Baka yung iba sa inyo, ganun. Hindi kayo artista, ha? Pero yung iba, karamihan kasi sa Pilipinas, yung babae ang nagiging, lalo na sa panahon ngayon, babae ang nagiging successful sa career. Tapos yung babae, lalaki, parang hindi naman Andres Disaya, pero more on sa sila. Kaya may ang mensahe niya rito, parang ang nangyayari, natatamaan yung pride niya. Parang Andres Disaya ang labas niya dito. Yung iba sa inyo, masasabi ko na ibang pride naman na natamaan sa kanya. Pero wala siyang magawa kundi salubungin ang galit mo. At tingin ko, itong person mo may pagka-selfish din. Kaya kung ang person mo, halimbawa Cancer, trinaydor ka niya, para sa kanya, ganti niya yun sa'yo. Ginawa mo sa akin, gagantihan din kita. Kung nasira ang pagtitiwala mo sa kanya, kung nabigo ka sa pag-aakala mo sa kanya, sa inyong samahan. Kasi ang tunay na nararamdaman niya sa'yo, Cancer, napagod na siya. Napagod na. Kaya kung hindi mo siya mapapatawad sa mga kasalanan na ginawa niya, kaya siguro makakabuti talaga na meron ka dito dalang gusto mo na makipaghiwalay. Papayag siya makipaghiwalay sa'yo kasi may sword hihiwain niya yan. So separation, cool off siguro yung iba sa inyo. Magbe-break kayo. Depende kung anong sitwasyon na meron kayo, kung anong samahan na meron kayo. So ang mensahe nito na sinasabi niya, Cancer, may siguro maghiwalay na tayo. Lalayo ako sa'yo. Hindi na kita kukontakin. Sa kabila ng mahal kita, may mga anak tayo. Or dahil magkasama tayo sa trabaho, hindi na kita kakausapin, hindi na kita lalapitan. Pero ang mensahe niya, sorry Cancer, sa naidulot ko sa iyong kalungkutan. Sa inaasahan mo na samahan natin na hindi ko na ibigay sa'yo, sa pagtataksil ko, yung iba sa inyo. Sa sadness, grief, pain, infidelity. Yung iba, sorry. Sorry lang. Wala akong makitang magandang trabaho. Sorry. Sorry at nawaldas ko ang pera natin. Sorry sa inano ko yung ginastos ko yung pera na hindi man lang lumago. Yung naipon nyo. Parang wala, sorry na lang. Sa kabila ng pagrereklamo niya, nagpapakumbaba pa rin siya na sorry. Pero ang gusto niya ipaalam sa'yo, hindi lang talaga ako ang may kasalanan. Hindi lang talaga siya hindi rin talaga siya ang may kasalanan. Kasi gusto niya talaga yung buhay niya maisaayos,
Pero Cancer, hindi lang ako may kasalanan. Parang ikaw ang nag-trigger din kaya nag-flirt ako sa iba. Kaya naging taksil ako. Ikaw ang nag-trigger kaya naging ganun ang action ko, ang emosyon ko. Okay, Cancer? Yung iba sa inyo, itong person mo, no, gusto niyang ipaalam sa'yo na, Cancer, hindi ko alam ang kasalanan ko. At isa rin lang akong biktima. Sorry at naging failure ako sa'yo. At kung magka-negosyo kayo, ganun din. Nagsasorry siya kasi nalugi. Nawala yung negosyo nyo. Ano? Tsaka, etong person mo, no, inaamin naman niya na nagkasala siya. Naging nadismaya ka sa kanya. Pero, kung bibigyan mo naman siya ng chance, kakausapin mo siya, pakikinggan mo yung nararamdaman niya, magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk, mag-e-effort ito. Kaya kailangan mo rin, Cancer, na mag-effort para magkaroon kayo ng reconciliation dito. Lalo na kung meron kayong mga anak, lalo na kung mag-asawa kayo. Kasi naandun pa rin yung pagmamahal dito naandun pa rin yung caring. Kahit na hindi kayo mag-asawa, kahit hindi kayo kasal, naandun pa rin yung feelings ng person na to. Kaya lang, lang siya tumataliwas lang siya sa kung ano kasi yung kinilos mo. Kasi yun Cancer, sana naintindihan mo, lalo na sa reading ng spirituality, kung ano kasi yung energy na nilalabas mo, yun ang napipick up niya. Kaya kung galit ang namumuo sa'yo, Cancer, yun din ang ibabato niya sa'yo. Yun din ang isasagot niya sa'yo. Kaya Cancer, sa during ng aking reading, palagi kong sinasabi sa inyo na kailangan talaga magkaroon kayo ng self-realization. Maging aware kayo, magkaroon kayo ng self-discovery. Kasi sa gawin yan, makikita nyo yung inyong sitwasyon talaga mismo kung bakit naging gano'n ang reaction ng person mo. Hindi lang kasi ako basta-basta nagre-reading na, yung mensahe ng person mo, ganito, ganyan, nagsisorry siya, tapos. Hindi. Kaya ka nga nagpunta sa ganito, kaya ka dinala ng gabay mo rito para magkaroon ka ng self-realization, self-discovery. Hindi to accident, Cancer. Mensahe talaga ang gusto mo. Nasa sa iyan kung i-apply mo sa sarili mo. Pero tandaan mo lang, Cancer, kasi tayo mga tao, vibration tayo. Yung iba kasi sinasabi, ako meron akong kakayahan sa pag nagsalita ako, yung taong yun madidisgrasya or kung ano. No, hindi lang ikaw, lahat tayo. Dahil ang dila natin parang espada yan. Hindi yan nagagamit na weapon, pero pag lumabas ang words diyan, makakasakit ka talagang tao. Ang tawag dito, malalamya yung tao kasi yung vibration mo, nilalabas mo. Kaya yung isang naman na nadadown siya. Kaya syempre, automatically tao, ang pinaka first na maiisip niyan is kumbaga protektahan niya ang sarili niya. Kaya pagka nag ka sa kanya, magiging protective din siya, self-defense ang mangyayari. Kaya kung ikaw ang Cancer na nagger, na napagod na tong person mo, dapat magkaroon ka ng self-realization kasi merong pagmamahal itong person mo. Nagki-care pa rin talaga siya sa'yo. Kaya nga lang, na dahil sa ugali mo siguro, kaya naging ganito ang kinalabasan, Cancer. So, hindi ko naman binubuhat, kinakampihan ng person mo, Cancer, pero ikaw ang nakikinig nito, na Cancer, dapat magkaroon ka ng self-realization. Mag-reflect ka sa ugali mo para maging happy ang inyong relationship, lalo na kung may anak kayong dalawa, Cancer, Okay? Cancer, hindi to reading para sa isang Cancer lang general to. Kaya kung sa tingin mo naka-resonate ka dito sa ganito, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then validate it. At ang reading ko about spirituality. Okay? Walang relihiyon ang spirituality. Pero, iisa lang ang natin. Ang mahalin natin ang sarili natin at ang mahalin natin ang kapwa natin. Kamag-anak man natin o hindi, karelasyon man natin o hindi, anak man natin o hindi. Dahil lahat tayo ay iisa. Okay, Cancer? So, hanggang dito na lang, Cancer. Kung gusto mong panoorin niya sa soul contract, sige po. Kung ayaw naman, then hanggang dito na lang, Cancer. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. So, move on tayo sa ating soul contract. Yung napili ko. Okay, Cancer, ito po ang napili ko. Mamaya, ipapop up ko dito yung screenshot.
sabi niya kasi itago mo raw itago niyo po ang pangalan ko. O sige, tatago natin. Pero basahin ko yung nilalaman ng iyong message mo. Parang personal reading ko na rin ito, madam. 100% resonate. Gusto ko po yung pagbasa nyo sa mga baraha kasi talagang ginagamit nyo ang intuition nyo. Oo, mahilig po talaga kami sa sugal. Kapag natalo, bugbugan po. 622, okay? Ako, sinulat ko. Then siya, yung person mo, 1-3, meaning January, kala ko kasi 1/3. Ginaya ko. Salamat po, madam. Sana mapili. Please po, please. Okay, thank you po. Hindi ko nasasabihin ang iyong pangalan, pero thank you po. Thank you. Mga sugarol pala kayo. Okay? So, ikaw, 622 at ang iyong person ay 1-3. Alam mo, napag-aralan ko ang inyong soul contract. So, ikaw, 622 kay 1/3. Kay January 3, soulmate mo siya. Okay? And then, siya naman, sa iyo, soulmate ka niya. Meron kayong deep connection. Spiritual connection. So, alam mo, no, tingin ko sa'yo, hindi lang basta soulmate ito. Tingin ko sa inyo, mag-twin flame kayo. Meron kasing mag-twin flame na hindi talaga, hindi naman magkahiwalay. Meron kasing romantic soulmate. Marami kasi yan, hindi ko na-explain. Pero malamang yung iba sa inyo, no? Kung gusto mo magpa-personal reading, kontakin mo lang ako. At in addition, Cancer, may soulmate din kasi na pwede nyo sirain ang inyong kontrata. Meron din kasi mga soul contract na hindi pwede. Ngayon, kung talagang, lalo na kung ayaw mo ng sugal, pero tingin ko pareho kayong sugarol dito, then hindi naman sa ayaw mo. Pero pag natalo kayo, bugbugan ang nangyayari sa inyo dito, kaya hindi maganda yun, lalo na kung ikaw ang Cancer na, babae ba to? Siyempre, DV ang labas nun, di ba? Kaya, kung talagang ayaw mo yung ganong klaseng pag-uugali ng person mo, makakabuti sa'yo na kumalas ka na. Bago ka pa madurog or yung malamog. Okay? Hindi maganda yung ganon. Yung sa relasyon nyo, syempre, minsan pag mahal mo ang tao, mapapatawad mo talaga kahit anong gawin sa'yo, pero hindi maganda yun. Okay? Kung biruan lang, okay lang yun. Yung konti minsan, bakbakan. Pero kung palagi naman yung aabuti na magkakaroon ka ng pasa sa katawan, hindi maganda yon. Okay? Pero kung gusto mo magpa-personal reading, kontakin mo lang ako at bibigyan kita ng enlightenment. I-enlighten kita. Okay? Bibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol dito sa iyo. Lalo na kung Akashic Record, maganda sana, kontakin mo lang ako. Okay? So, maraming salamat sa pag-send mo at sa pag-request mo, pag-send mo ng iyong birth date at ang birth date ng person mo. At maraming salamat din sa pagpapuri mo sa aking way of reading. Malamang yung iba sa inyo, hindi kayo ready sa way ng reading ko. Kasi karamihan sa mga, ang tawag dito, sa mga tarot reader ay sila ay YouTuber lang. Hindi talaga sila tunay na psychic medium. Okay? At walang masama doon, ginawa ng Panginoon, ginawa ng universe na magkaroon ng wifi, magkaroon ng internet. Before kasi ang internet sa mga sundalo lang yan, sa mga American Army. Pero inopen yan sa buong mundo. Kaya nagbago ang ating mundo ngayon. Kaya marami ng impormasyon. At the same time, dyan nga sinatawag din na spiritual warfare. Nagaganap yung mga forces yan na hindi nila nakakita. Dahil ang kingdom din ni Lord ay kingdom of heaven, invisible. Long story, pero magbasal po kayo ng Bible. Lalo na kung nakakaranas kayo ng hindi magandang samahan. Okay? Kaya magtataka kayo bakit ganito ang reading ko. Iba na po ang mundo natin. Okay? Yun po yun. Kung hindi kayo handa, nandyan pa rin kayo sa mundo ng Matrix, wala akong magagawa. Kung hindi nyo nagustuhan ng reading ko, it's okay. Meron yung iba na nanakot, hindi na ako manonood sa'yo. Kaya ako hindi ako it's okay. Ang importante sa akin, pinupuri ako ng Panginoon. Ang Panginoon, focus lang ako kay Lord.
At hinahatid ko lang ang mensahe ng Panginoon. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Hindi ko po kayo pwedeng pilitin, hindi ko po kayo pwedeng manipulahin. Dahil ang Panginoon ay mapagmahal na Diyos. Okay? Yun po yun. Hindi ko alam kung anong relihiyon nyo at ginagalang ko po ang relihiyon nyo. Pero yun po ang napagtanto ko nung nagkaroon ako ng spiritual awakening. Okay? So Cancer, maraming salamat sa inyong like, share, comment. At ang masasabi ko, magdasal po kayo. Kung ano man ang relihiyon nyo, magdasal po kayo. At kung gusto mong magkaroon ng wisdom, knowledge, basahin mo ang Biblia. Meron din Bhagavad Gita, meron din sa Buddhism. Marami po yan. At para magkaroon ka ng klaro, maging mindful ka, meditation. Okay? Isa rin yan. So Cancer, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.